Klaro na ang kagabi ay senaryo na gawa-gawa lamang ni Bato at ni Alan Peter Cayetano. Talagang sa lahat ng tao na magpapaputok ang OSA talaga. Ang OSA na classmate ni Bato, ang head. Sige, linlangin niyo pa ang mga Pilipino, gawin niyo pang tanga. Tapos na ang probinsyano, di ba? At ang lalayo ng mga itsura niyo kay Coco Martin. Kaya wag niyo nang ipilit yung senaryo ninyo. Ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Ipakita sa taong bayan ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ipakita nyo rin sa taong bayan na ilalagay nyo sa tamang lugar at hindi nyo sasalbahin ang kaibigan nyong gaga. Kasi dapat managot ang dapat managot. Managot ang totoong magnanakaw. Ma-impeach ang dapat ma-impeach kasi volatile at hindi dapat binibigyan ng posisyon sa gobyerno. Kasi kung naging presidente, mamamatay tayong lahat. Klaro mga be? Ang Pilipino na may kaso hindi talaga ligtas pag may warrant of arrest. Ang Pilipino ay hindi ligtas pag may warrant of arrest na kailangang harapin. Hindi naman inosente si Bato na sinosurrender ng Pilipinas. May kaso siya na kinakaharap sa ICC na kailangan niyang panagutan. Ngayon, lumabas din sa bibig ni Bato na sobrang loyal siya kay PRRD at sasamahan niya ito kahit saan man. Pero bakit ngayon bumabaliktad na siya at para na siyang kwanggol sa Senado? Tigil-tigilan niyo ako dyan sa panlilinlang ninyo na walang ligtas na Pilipino. Walang ligtas na Pilipino kung si Sara Duterte magiging presidente kasi bukod sa tanga, panggugulo lang ang gagawin. Kasi tingnan niyo, hindi pa presidente, ganyan nakagulo ang Pilipinas. Very well said yung sinabi ni Jam Magno and I totally agree. Especially nung sinabi niya na baka magkanda mamatay po tayo kapag si Sara Duterte ang naging presidente. Kasi nakita naman po natin yung presidency ni Duterte, yung tatay. Ang daming namatay nung pandemic kasi napabayaan. Mishandled ang pandemic. Ang daming namatay sa Marawi. At ang dami pong namatay sa EGK na hindi binigyan ng due process. So hindi natin alam kung inosente or guilty ba yung mga yon. So, nag-agree po ako dun sa sinabi ni Jam Magno na baka marami pong mamatay na Pilipino kapag si Sara Duterte ang naging presidente. Kasi wala po silang pakialam sa human rights. Wala po silang pakialam sa due process. Wala po silang pagpapahalaga sa buhay ng mga tao, ng mga Pilipino. Basta kung ang tingin nila tama yung ginagawa nila, gagawin nila yan. Kahit may mamatay na tao. Hindi nila papairalin ng batas. Hindi nila gagamitin ng mga tamang institusyon sa tamang paraan para malaman ng totoo kung guilty ba ang isang tao. Ang dami pong namatay nung panahon ni Duterte during pandemic, during Marawi, at during palpak na war on drugs, mga kababayan. Kaya nag-agree po ako dun sa sinabi ni Jam Magno. Ngayon pa nga lang pinapakita na nila na hindi pa presidente si Sara Duterte, ang dami ng kaguluhang nangyari. From 2023 to 2026, yung kalawat ka ng rally, yung mga seditious, yung mga inciting to sedition na sinasabi nila, yung mga rebellious statement nila, yung mga pagbabanta at violenting statement na binibitawan nila kahit hindi sila yung nakaupo. What more pa pag sila na yung nakaupo? Gagawin po nila ang gusto nilang gawin at yung mga sa tingin nilang tamang gawin kahit mali po, kahit wala sa batas, kahit hindi naaayon sa konstitusyon. Kaya nag-agree po ako kay Jam Magno. And tama lang naman na panagutin ito si Bato de la Rosa. Imagine mga kababayan, nagkaputukan sa Senado dahil lamang sa isang bato, dahil lamang sa isang tao, dahil lamang sa pagprotekta nyo sa inyong kaalyado. Binaliwala nyo ang mga buhay ng mga civilian at media doon. Ang gulo na ng Pilipinas, hindi pa sila ang nagiging presidente. Hindi pa sila yung nananalo sa 2028. Kalawat kanang gulo na po ang nararanasan natin. At napaka-problematic po ng mga politicians nila. Paano pa pag nanalo sila sa 2028? Baka lalo pong maging chaotic, magulo ang Pilipinas. Sa totoo lang, para po sa akin, ginagawang TANGA ng mga politiko ng mga DDS ang mga DDS. Ginagamit at ginagawang BOBO ng mga politiko nyo, kayong mga DDS. Sana mamulat ng mga mata nyo. Kung totoong si Bato ay makabayan at makabansa, bakit niya uudyukan ang mga supporters niya na mag-rally? Bakit siya mananawagan na mag-rally ang mga tao? Bakit siya magtatago? Dahil sa kanya may mga buhay na maaaring masakripisyo, buti na lamang walang napahamak. So hindi siya maka-Pilipino, hindi siya makatao at hindi siya makabansa. Self-preservation ang ginagawa niya, hindi prinsipyo.
Kung totoo na siya ay inosente at para sa bansa, bakit hindi niya isurrender ang sarili niya? Kagaya ng ginawa ni Senator De Lima at Senator Trillanes. Nung inaresto si Senator De Lima at Senator Trillanes, mapayapa ang Senado, walang gulo. Mapayapa silang sumama sa mga arresting officer. Ito naman kay Bato, sandamakmak na gulo na ang nangyari. Pagkatapos magtago ng mahabang panahon, sumasahod, sumisweldo, nung lumitaw, kaguluhan ang dala. Mula nung unang araw na lumitaw siya, ang gulo, hanggang sa huling araw na nagtago siya ulit, nagkagulo. So kitang-kita natin, sino ba ang gugustuhin na maayos ang bansa natin? At sino ang gugustuhin na magulo ang bansa natin? Sila Senator De Lima, Senator Trillanes na sumama sa mga arresting officer para maging mapayapa at papatunayan nila sa korte na inosente sila, or si Bato na sandamakmak na gulo ang idinulot sa bansa natin. Pero lagi niyang sinasabi, inosente siya. Laging sinasabi ng mga DDS, hindi guilty si Bato. Pero bakit ayaw makipagtulungan? Bakit mas gugustuhin pang magkagulo kesa mapayapang patunayan na inosente siya? Hindi po ba? So kitang-kita na may guilt, mga kababayan. So yun lamang po, mga kababayan. Totoo po ang lahat ng sinabi ni Jam Magno. Maraming Pilipino po ang naghahanap kay Sara Duterte at nananawagan ng accountability niya. Ituloy ang impeachment trial. Ito nga po sa signature campaign, mahigit 8 million na or malapit nang mag 10 million ang nananawagan na ituloy ang impeachment trial para makita natin ang katotohanan. Malaman natin ang katotohanan, makitang ebidensya at marinig ang mga testimonya. At the end of the day, kung inosente si Sara Duterte, si Bato at ang kanilang mga alipores at kaalyado, anong kinakatakot nila? Diba sila yung may mantra at lagi nilang sinasabi yung narrative nila noon? Kung walang ginagawang mali, kung walang ginagawang illegal, kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. So, i-apply nila yan sa sarili nila. Hindi po ba, mga kababayan? Pero kung hindi nila kayang i-apply yan, puro pag-iwas, puro palusot, puro pagtatago, puro pagtakas, Harry Roque, Bato, ayan, Sara Duterte, puro pag-iwas, at lahat ng kanilang alipores na hindi humaharap sa batas, isa lamang po ang pinapakita nito. At mensaheng sinasabi nito, meron silang guilt at meron silang mga madidilim na sekretong itinatago na kinakatakutan nilang malaman ng mga Pilipino. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.